Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapanalig. Sa araw na ito patuloy po natin dakilain at pasalamatan ang Diyos sa bagong buhay na pinagkaloob sa atin, sa bagong pagkakataon upang gumanap, sa bagong pagkakataon upang tumulong sa ating kapwa na siyang mensahe ng ating mga pagbasa mamayang konti. Dalangin din po natin lahat ng mga kapanalig natin na may karamdaman, naway patuloy nilang madama ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kagalingang kanilang hinihiling. Patuloy din po natin nadalangin ang lahat ng lider ng ating bansa. Kasama na rin po tayo lahat ng mga bumoboto na naway makita natin ang kalagahan ng pagkakaisa at pagpili ng mga tamang tao upang mga muno sa atin. Naway liwanagan tayo ng banal na Espiritu kung paano pumili ng tamang tao. At ngayon mga kapanalig, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manliling lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglalapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagpatrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong pangalan sa Panginoon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at iyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matutuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, at nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan, at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw, magandang umaga po muli sa lahat. Magandang gabi naman sa mga nasa abroad na mga kapanalig natin. Marami sa atin ang nais mapunta ng langit. No? Siguro lahat naman tayo, kahit dito sa mga kasamahan ko dito ngayon sa ating kapilya, ay nais mapunta ng langit. Awan ko lang kayo, gusto niyo mapunta ng langit, di ba? Wala naman isa sa atin ang hindi ninanais ang langit. Nung ako'y nag-aral, isa sa tumatak sa akin, no, ay hindi yung aspetong tinatawag natin theological, na although kasama sa theology itong ating pinag-uusapan, isa sa pinakatumatak na turo ng aming professor dati nung ako nag-aaral ng teolohiya, ay nung sinabi na huwag kayong malito sa batas ng simbahan. Kasi ang teacher namin to canon law, batas ng simbahan. No? Kung nalilito na kayo sa batas, ang kailangan niyong tandaan ay itong ibanghelyong ito.
Kung hindi nyo na alam kung anong dapat gawin, dapat nyo tandaan ang nasa ebanghelyo natin ngayon. At ano iyon? Magpakain ka sa nagugutom, magpainom ka sa nauuhaw, bigyan mo ng tamang kasuotan, no? Marangal na kasuotan ang mga walang damit. At sapat na iyon upang iyong makamtan ang langit. Kasi minsan, naguguluhan tayo, paano po ba ako mapunta ng langit talaga? Kailangan ko ba mag-fasting? Kailangan ko ba mag-abstinence? Mas damihan ko ba? No, yung minsan nga nagpapagulo sa atin, kailangan ko ba magsimba araw-araw para lang makapasok ako sa kaharian ng Diyos? Alam niyo, kung titingnan natin, the Lord, even the church is not very harsh. Kung napapansin natin sa batas ng simbahan, ang fasting sa loob ng more than 40 days, hindi lang 40 days, ay hiniling lang sa atin ng simbahan ay ilang beses? 2 beses lang. Bakit 2 beses lang? No? Hindi na lang ginawang 40 days para matularan natin sa Jesus. Because the church is a mother. Ang church, ang simbahan ay isang ina na hindi nagpaparusa, kundi tayo'y sinasanay upang matutunan natin kung paano magutom at paano disiplinahin ang sarili natin. Isa sa pinakamagandang epekto ng pagpa-fasting natin, mga kapanalig, pag-a-abstain din natin sa karne, ay matututunan natin hindi lamang yung disiplina sa sarili, ay kung hindi rin ay makikita natin at matutunan natin kung paano magutom. Kasi kapag nagutom ka at makakikita ka nagugutom, mas mabilis tumulong sa kapwa natin dahil mismo ikaw, nararanasan natin yung paano magutom. Kaya gusto niyo pumunta ng langit, huwag na kayong malito. Kapag may nanghihingi sa inyo at kapag may nagugutom kahit hindi umihiling, huwag kang mag-atubiling magbigay. No? Huwag kang mag-atubiling magpainom. Huwag kang mag-atubiling magbigay kung anong meron ka. No? Ngayon nalilito yung iba, Father, paano yung Father? Mahirap lang po kami. No? Sabi dito sa ating unang pagbasa, hindi dahilan ang kahirapan, kasama sa ebanghelyo na din, hindi dahilan ang kahirapan upang ikay hindi makapagbigay dahil nga wala pong pinakamahirap na hindi makapagbigay. At saan po natin makikita yung payo ng Panginoon kung paano magbigay? No, yung iba kasi sa atin, hindi na lang ako magbibigay, baka hindi magustuhan. Hindi na lang ako magbibigay, baka hindi sapat. Pero kung maalala ninyo, dun sa ebanghelyo ng pagpapakain ng 5,000 katao, when Jesus saw the crowd who were hungry, ang unang sabi ng Panginoon sa kanyang disipulo, ano ang meron tayo dyan? Hindi niya sinabi, maglabas ka ng 5,000 tinapay. Kasi kung tatanungin ni Jesus yun, maglabas ka ng 5,000 tinapay, for sure nakakatakot yun. At ganun din tayo dapat. No, ang tanong lang ni Jesus is, anong mayroong ka dyan? No? Don't pressure yourself to produce something that you don't have. Kasi ang hiling lang ng Panginoon at ang requirement para makapasok sa kanyang kaharian ay magbigay ka lamang kung ano ang meron ka at yun ay sasapat na para sa lahat. No? Kaya mga kapanalig, kung ikay natatakot magbahagi, ikay natatakot magkaloob, huwag kang mahiyang magbigay kung ano lang ang iyong kakayahan. No? Sa unang pagbasa, pinag-uusapan dito ang 10 Commandments, 10 utos. At kung titingnan natin sa 10 utos, parang napakabigat. Pero kung nagsimba kayo kahapon, napakahalaga pala na alam natin ang salita ng Diyos. Bakit? Mismo ang dyablo, susuyuin ka. No? Lilituhin ka. You know what? The meaning of the word devil, literally, or Satan is a person who actually divides and confuses us. Ngayon kung litong-lito ka kung ano ang gagawin, mas maigi gamitin mo ang salita ng Diyos. Di ba kahapon, nung tinukso ng dyablo sa Jesus, palagi nagsasabi ang dyablo, sinasabi ng kasulatan. No? Lilituhin ka lagi ng dyablo. Kahit nga sila Eva at Adan dun sa unang pagbasa kahapon, sa creation story, nililito ng dyablo. Sabi ng dyablo, ano ba ang masama sa pagkain? Kung titingnan nga naman natin talaga, wala namang masama sa pagkain. No? Walang masama sa pagkain, pero ang sinira ng dyablo sa ugnayan, sa kanilang tagpo ni Adan at Eva, ay yung pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit hindi nakasunod si Adan at Eva sa kalooban ng Diyos? Dahil nilito at nilinglang sila ng masamang espiritu ng dyablo. Napakagaling pa naman ng dyablo manlinlang. Imagine mo, sasabihan ka, kumain kayo nito, maging katulad kayo ng Diyos. Di ba?
Yung iba sa atin sasabihan, huwag ka na magsimba, gagawa ka naman ng mabuti sa linggo eh. It sounds good, but not actually what the God intended us to do, because ang 10 utos ay nagsasabi, no? You shall keep holy the Lord's day. Kaya ang solusyon sa pagkalito ay dapat malalaman natin kung ano yung turo ng Diyos. Kasi hindi mo alam yung dyablo, baka kausap mo ngayon at palagi kang nililito at nililinlang upang hindi mo nasundin ang kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga sa unang pagbasa, tandaan natin, kahit malalaman mo lang yung 10 Commandments, hindi na ako magre-review, hindi naman kayo makakasagot sa akin ngayon eh. Pero marami na sa atin ang hindi alam. No? The biggest threat of a Christian is when you dialogue with the devil. Paano ba tayo nakikipag-dialogue sa devil? No? Sasabihin mo, magsisimba ako ngayon. This is just a classic example. Magsisimba ako ngayon, tapos may nakikita kang magandang gawain sa bahay na kailangan mong tapusin. Magre-reason out ka because the devil would trick you. Gawin mo yan, kailangan mo tapusin yan eh. It's a noble thing, magandang bagay, but the confusion there is coming from the devil. The devil would try to trick you with something good. No? Kahapon nagmisa ako, meron isang palabas no sa Netflix dati, hindi ako nakakapanood noon, na title Lucifer. Na-intriga ako, tinignan ko once yung trailer. Sabi ko, ang galing ng Diablo, ano? Dito sa palabas na ito, ginagawang pogi at mabait si Lucifer. No? Just to present the devil as someone who can also do something good. So it's either or, you may go to God, you may follow God, or either you will follow the devil. Pero ngayon, sa Ebanghelyo natin, malinaw na sinabi ng Diyos, hindi mo pwedeng tanggihan ang isang taong nangangailangan dahil yun ang kanyang utos. Kapag gusto mong pumunta ng langit, nakakakita ka ng isang mahirap na tao, huwag mong tanggihan. But the trick of the devil, again, the devil would say, ang sabi ng Diablo, huwag kang magbigay, may pangangailangan ka din eh. Di ba? The trick of the devil is say, ang hirap-hirap mo, magbibigay ka pa. The trick of the devil is this, wala namang disiplina yung mga nasa kanto, nasa kalye. Huwag kang magbigay, mga bastos yan. That's how the devil would trick us and would confuse our generosity based on the commandment of God. Magbigay ka. In the end, I would like to tell you, no, balikan natin yung feeding of the 5,000. Kung litong-lito ka kung magbibigay ka o hindi, be reminded of this. Magbigay ka kung anong meron ka tulad ng katanungan ng Panginoon sa kanyang disipulo. Kaya mga kapanalig, sa ating pagsusumikap maging banal sa panahong ito, lagi nating mas marapat na malaman natin ang salita ng Diyos upang hindi tayo madaig ng dyablo na palaging nililito ang ating kaisipan, no? Na gumagamit pa nga ng salita ng Diyos. At sa pamatnubay at tulong ng ating mahal na ina na patuloy na sumusubaybay, sumunod sa kanyang anak sa kabila ng kanyang pagkalito paminsan-minsan, magtiwala tayo tulad ng mahal na ina sa kanyang takot, sa kanyang pangamba, sa pagkalito, buong-buo ang kanyang pananampalataya na hindi siya ililigaw ng Diyos na nag-utos sa kanya na maging ina ng kanyang anak. Inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Idalangin natin na ang kaharian ng Diyos ay maging tunay sa ating buhay. Ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa, naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawanggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayanang ating kinabibilangan. Naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway makapasok sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain, upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay, at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahang kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng pag-aakbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unitahin, sarili ay dinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon naming Santo Papa at ni Elias naming Obispo ng Tanang Kaparian at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal kasama sina San Luis Maria ng Montfort, San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo po'y tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin sa Ama. Sabay-sabay po natin itong sambitin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Kayo po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito sa Hesu Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalong ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkataon namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap naming tamasahin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Muli po mga kapanalig, naway matuto tayong magbigay at magbigay lamang kung anong meron tayo. Yun po ay hindi nakakatakot at mas madaling magkaloob sa ganong paraan na turo ng ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.